Todo kayod ang mga otoridad at local officials sa paglilinis sa mga kalsadang binalot ng makapal na abo galing sa Bulkang Mayon. At may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Connie, makapal pa rin yung abo na nililinis ng mga otoridad at mga residente dito sa Ginubatan, Albay, partikular na dito sa Maharlika Highway. Isa po yung ginubatan sa mga bayan sa Albay na lubhang apektado ng ashfall. Dulot po yan ng pag-alboroto ng Mayon Volcano. Target ng mga otoridad na malinis muna yung mga main road kung saan sagabal pa rin yung abo. Connie, papakita ko sa inyo yung ginagawa ng mga tauhan ng DPWH dito, no? Tinatabi nila at pinagsama-sama muna yung mga abo sa gilid ng kalsada. Pagkatapos niyan, hahakutin nila ito at isasakay sa truck. Ito pong truck nila ang magdadala sa mga naipong abo sa designated disposal site. Maingat yung mga otoridad na hindi lang bumara sa kanal yung abo kasi mas mahirap daw tanggalin kapag tumigas na yung volcanic ash. Hindi lang po kalsada ang balot pa rin ng abo, pati mga sasakyan, Connie, gaya nito, tila natabunan na rin ng abo. Hindi rin po nakaligtas yung mga bahay, mga establishmento at syempre yung mga halaman. Papakita ko rin sa inyo, Connie, yung rice mill dito sa may Maharlika Highway na may mga bakas po ng abo hanggang sa loob. Kaya ang ginawa po nila, tinabi na nila yung kanilang mga panindang bigas para hindi na mahaluan ng abo. Para sa kalaman ng mga kapuso natin, Enero pa po nakataas ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po dapat yung pag-iingat at paghahanda ng mga residente malapit sa bulkan dahil sa magmatic unrest. Connie, pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung itataas na ba yung alert level sa Mayon Volcano o palalawigin to 7 kilometers yung danger zone ng Mayon na makakaapekto raw sa humigit kumulang 10,000 pamilya. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac.